Mga hakbang sa posibleng epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa agriculture sector ng bansa ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asik Arnel, magandang tanghali po. Ay, Joshua, Yusek Marks, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa lahat ng taga-subay. Asik, para po maunawaan ng ating mga kababayan sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East, paano po maaaring maapektuhan ang presyo ng produktong petrolyo o agrikultura, rather, sa Pilipinas, lalo na ang mga pangunahing bilihin? Joshua, pangunahin dito yung movement o logistics movement ng ating agricultural goods. Pwedeng maapektuhan kung magtataas ang presyo ng gasolina, yung mga produkto natin galing sa ating mga production areas. Halimbawa, yung mga gulay natin ng galing La Trinidad sa Benguet, papunta dito sa Metro Manila. Pwede ring maapektuhan yung ating mga imported inputs kagaya ng fertilizer na ito ay fuel at saka natural gas base. At pag magmahal ito, pwedeng bumaba yung productivity ng ating mga magsasaka o lumaki yung gastusin nila pag magmahal ang fertilizer. Ganon din yung ating mga animal feeds na galing din sa ibang bansa ay pwede rin maapektuhan. Sa export naman natin, kung patuloy na magkaroon ng problema sa Strait of Hormuz, pwedeng maapektuhan yung mga export natin papunta ng gitnang silangan dito sa may Persian Gulf area. Okay. Asik Arnel, alam natin na malaki ang epekto ng galaw ng presyo ng langis sa transportation at production. Gaano po ba kalaki ang posibleng domino effect nito sa farm inputs tulad po ng mga pataba, mga feeds at fuel po? Pangunahin dito, Yusek Marts, yung sa pag-transport nga ng mga agricultural commodities from our production areas. Yung kung matandaan natin nung nagkaroon ng problema una sa Russia at Ukraine noon, malaki yung itinaas ng presyo ng fertilizer. Bago yun ay nasa mga 800 hanggang 1,000 kada bag ang urea at complete. Umabot yan ng 3,000 na nagdulot ng problema sa productivity ng ating mga pananim. So hopefully hindi ganun tumagal itong problema na to na magdulot din ng ganung spike sa presyo ng ganun din na pwede rin maka-apekto sa presyo ng ating mga livestock products. Okay. Asik, may nakikita po ba kayong indikasyon ng pagtaas ng landed cost ng imported agricultural products dahil po sa posibleng pagtaas ng freight at insurance costs? Joshua, isay natin, pagdating sa bigas, karamihan ng bigas natin ay galing sa Southeast Asia, especially sa Vietnam, Cambodia, Myanmar. So wala tayong inaasahan na paggalaw kung ang ating agricultural imports ay manggagaling sa mga ganitong bansa. May maliit na bahagi nanggagaling sa Pakistan na imported goods, but ito ay napakaliit lamang. So wala tayong inaasahan na malakihang paggalaw sa ating mga agricultural na bigas. Para sa karamihan ito, Amerika at ng mga gulay, karamihan yan ay locally produced except for onions sa ibang produkto pa. Pero ngayon naman, pagdating sa sibuyas ay anihan at ina-expect natin wala tayong masyado rin na import. Ibalik ko lang sa bigas. Ngayon kasi marami nang pumasok na imported, nasa mga almost 700,000 metric tons at malaki yung inaasahan natin na local production ngayong actually, nagpipik na yung harvest natin, March at April, para sa ating palay. So with our local production plus yung ating imported stocks, we can be assured hanggang sa susunod na harvest season ay meron tayong sapat na supply ng bigas para sa ating consumption. So wala tayong nakikita rin na problema dito. Ano po ba ang contingency plan ng Department of Agriculture upang mapanatiling stable ang supply at presyo ng mga pangunahing produktong agrikultura sakaling lumala po yung tension natin sa Middle East? Yusek Marks, meron tayong nakahanda na fuel subsidy para sa ating mga apektadong mga magsasaka at mangingisda. 150 million yan, pondo pa nung nakaraang taon at valid yung appropriation hanggang December 2026. 75 million para sa ating mga magsasaka at 75 million para sa mga mangingisda.
Yung sa mga magsasaka, kinakailangan rehistrado sila sa RSBSA at nagmamay-ari o nagrerenta sila ng mga makinarya na mga ngailangan nitong mga krudo at saka gasolina. Doon naman sa mga mangisda, again, registered din sila sa RSBSA at sila ay may nagmamay-ari ng bangka na hindi tataas sa 3 gross tons. Yung ating mga magsasaka ay makaka-receive ng 5,000 pesos bilang fuel subsidy. Yung ating mangingisda naman ay 3,000 pesos. Yusek Marcos. ASEC, yung nabanggit mo kanina na buffer stock o local production capacity, sasapat ba ito kung sakasakali man na ito nga, wag naman sana ay magtuloy-tuloy yung tensyon ng, dito sa may gitnang silangan? Yes, Joshua, yung ating local production, expect natin na maganda, magiging maayos at malaki yung ating harvest for the dry season. Plus yung ating imported rice na almost 700,000 metric tons yung dumating na for the month of January and February. So wala tayong nakikitang problema in stock inventory natin na bigas para sa requirement natin hanggang sa susunod na harvest season. Okay. ASEC, may plano po ba ang Department of Agriculture na magpatupad po ng price monitoring o mas mahigpit na coordination sa mga trader at retailers upang maiwasan po yung biglaang pagtaas po ng presyo? Yes, Yusek March, tuloy-tuloy yung coordination natin at namumunuan mismo yan ni Secretary Kiko sa ating mga importers, at traders at saka sa ating mga consumer groups. Katuwang na rin dito yung Department of Trade and Industry at ang ating mga lokal na pamahalaan. But sir, how about po the price monitoring po, sir? Would DA impose po? Yung price monitoring sa pamamahala ni Assistant Secretary Guevara, almost every week or twice a week umiikot sila para tingnan yung presyo ng ating mga agricultural goods. Hindi lang dito sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Nagkakaroon tayo ng regular monitoring. Okay. Well, on that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, partikular na sa ating mga magsasaka at mangingisda. ASEC. Muli, Joshua, Yusek Marks, maraming salamat po sa pagkakataon at ayon na rin po sa tagubilin ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko ang ating pong kagawaran ay patuloy po na nakaantabay para po sa serbisyo ng ating mga magsasaka at mangingisda. Muli po, maraming salamat at magandang tanghali. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.